Ito yung araw na papunta kami sa Puerto Galera, Diyos ko, dahil ngayon ko palang mabo-voice over, nakauwi na't lahat. At dahil nga po maaga yung service ba na gagamitin namin, alas 3 pa lang ng magandang araw ay gisingan na kami. Excited nga din yung dalawang chikiting kaya naman hindi na kami nahirapan pang gisingin. At dahil nga nanay tayo, syempre masarap sa pakiramdam yung aalis ka ng bahay na malinis ang kwarto. At in fairness naman dito kay Mickey Boy, aba hindi na kailangan pang utusan, magtutbrush na ng kanya sa sobrang ka-excitedan. Medyo maaga pa talaga dyan kaya naman hindi ko na sila pinaligo at pagdayo naman namin din ay puro ligo naman ang gagawin nila. Tapos na nga po kami lahat dyan magbihis at hinihintay na lang namin yung service man na dumaan dito sa amin at kita niya naman si Motherhood medyo madam na madam. Chares, may palabas cleavage pa kahit wala namang ilalabas. Maya-maya nga lang po ay tinawagan na kami nila Mama Che na lumabas na daw kami dito at malapit na daw sila. Kaya naman lumabas na lang po kami dito sa labas at hinintay na po namin sila kahit madilim-dilim pa. Yun nga lang, yung van na sasakyan sana namin ay nasira yung pinto sa likod, hindi daw mabuksan. Kaya naman naglilipatan ng mga portion sa kabilang van, buti na lang may available pa. Sayang nga at komportable pa naman sa upo na rito kasi wala tayong magagawa, lipat-lipat pag may time. Buti na lang talaga at may van pang available na pwede namin sakyan. Aba ay sa hinaba-haba po ng panahon ngayon lang talaga kami mag-outing na medyo marami-rami kami at magkakasama, walang maiiwan. Charot, meron palang naiwan, may pasok kasi. Sabi ko nga po ay marami pa namang pagkakataon kaya bawi na lang sila next time. Hindi na nga rin po nagtagal at eto na yung van na bago namin sasakyan. Abay nga pala, salamat Ate Ame at may nakuha kang van para sa amin. Eto na nga yung nakakatawa dyan sa katakutan namin matraffic kasi Miyerkules Santo na dyan, mahal na araw. Expected natin marami ng tao. Abay alas 6 pa lang bumabiyahe na kami kahit alas 10 pa yung barkong sasakyan namin. At nagulat nga kami dito sa may bandang pier. Abay napakarami sasakyan na paakyat ng barko o diba dito pa lang sa labas na traffic na. Minsan hassle din palang magdala ng sasakyan kapag mga ganitong season. Buti na lang talaga hanggang pier lang talaga tong nirent namin van at hindi na iaakyat ng barko. Abay wala rin kaming pera, mahal din to sa barko. Talaga naman nawinda kami, napakahaba ng pila ng mga sasakyan na aakyat sa barko. Ang daming magbabakasyon. Buti na lang talaga sa sobrang katakutan namin maigi na rin yung maaga at least hindi tayo mahiiwan ng barko. Abay sayang ang ticket. Naibook na rin kasi kami ng kuya ko ng back and port. Uy, sana all nakabook. At in fairness, wala naman hassle sa pagbabiyahe at wala pa naman palang traffic. Kaya naman maaga kami nakarating dito. Magse-7 pa lang ay nandito na kami sa terminal port ng Batangas. Yun nga lang, marami rin naman talagang tao na. Kaya naman kapit-kapit lang kami baka kami magkawalaan. Charot. At eto nga si Mickey Boy niya muntik ng mahilo sa bambuti na lang talaga mabilis lang ang biyahe. Inayos nga lang namin yung mga gamit namin dyan at pumasok na rin kami ng entrance doon sa Batangas Port. Buti na lang talaga at may nahiraman kami ng maleta dahil mahaba-haba rin tong lakarin na to ang bigat ng bagahe. Kanya-kanya nga kami bit-bit ng bag at dahil nga Disney princess ako, ito lang si Mickey ang dala ko. Charot. Medyo malaki kasi yung aming maletang dala kaya naman kasyang-kasya lahat ng gamit namin at si Papa Borner na daw ang in charge John at ako na lang dito sa dalawang bata. Masarap din talaga sa pakiramdam yung minsan sa buhay natin makakapag-outing tayo ng sama-sama. Pero feeling ko si Kuya Mar hindi masaya dahil sa bigat ng dala niya. Charot, kita niyo naman. Abay ganun talaga, tiis dala kung gustong mag-outing. Buti na lang talaga to si Papa Bernard, pa-chill-chill lang at nakamaleta. Char. Pagpasok nga namin doon sa loob, marami ng taong nakapila at nag-aabang ng ticket. Pasalamat na lang talaga kami at naisipan talaga ni Kuya Ay na ipabook na kami para naman hindi na kami pumila sa karamihan ng tao. Alam na daw kasi nila na kapag ganitong panahon ay ubuson talaga at minsan nga ay fully book pa. Diyan nga sa time na yan nakuha na namin yung ticket namin at nagbabayad na lang kami ng terminal fee. Aba, nagitla kami at libre pala ang bata kapag may ID or yung student baga. At syempre, ang motherhood ang tagalista at sexy tari nyo for today's video. Charot, nilista ko lang yung mga pangalan ng student at yung mga ID number nila. Kailangan daw talaga yun. Buti na lang talaga at dinala rin nila yung mga ID nila o di napakinabangan natin ngayon. Nakalibre sila. At pag nga may terminal ticket ka na, ay ito, yung mga bag nyo ay kailangan i-scan dito, dadaan dito sa conveyor. Kaya naman pumila na rin kami dito para iswipe yung aming terminal ticket at papasok na rin kami sa loob. At eto nga, pumasok na kami at inilagay na namin yung mga bag namin dito sa conveyor para i-scan. In fairness naman at madali lang naman ang naging procedure at nakuha na rin namin at nakapasok na tayo dito. Dito po naghihintay,
tayo pag aalis na ang barko nyo. Nakakatuwa nga lang at napakalawak na talaga ng Batangas Port at in fairness, naka-aircon, malamig. O Tito Mar, kapit lang, malapit ka nang umupo, kaya mo yan. Ito na nga at papunta kami sa gate 1 dahil sabi doon sa booth ay sa gate 1 daw kami dadaan. Pero sabi ng guard ay sa gate 4 daw, ay ano ba, nalilito na kami. Kaya naman para makasigurado ay tinanong uli sa guard at eto nga nasa gate 2 na lang kami para sa gitna. Para kitang-kita namin yung malaking monitor kung anong barko na ba yung aalis. O si mga excited ng person kahit alas 10 pa ang boarding ng barko ay alas 7 andyan na kami. Nung una nga ay pakit-kit lang ang mga ateng kasi bagong dating lang, pero habang natagal aba ay nakakaramdam na kami ng gutom at antok dahil nga siguro dahil napakaaga naming umalis sa bahay. Pasalamat na lang talaga at komportable dito sa tatambayan namin. At hindi na nga nakataise, ito bubuksan na ang ating baon. In fairness, naka-Jollibee kami. Sino ka dyan? Jollibee. Sana all naka-Jollibee. At eto nga, dahan-dahan pa natin binubuksan ang ating Jollibee. At charan, Jollibee lang pala ang lagayan. Patawa pa nga dyan si Mikit. Akala niya, Jollibee talaga yung dala namin. Frank lang daw pala. Aba, para sa akin, masusarap pa to sa Jollibee. Sinangag plus ham, o diba? Eto nga si Kuya Brent, napaka-paborito ang sinangag. Kaya naman pag ganyan nakakainin, hindi mo na kailangan tawagin yan. Lalapit lang yan ng kusa sa'yo. Enjoy naman kami sa pagkain. Kaya lang habang tumatagal dyan, eto si Mickey Boy naiinip. Akala daw niya may dagat. Bakit daw hindi kami nalabas para lumangoy? Ay agoy. Medyo naiinip na nga siya at swimming na daw siya. Ang sabi nga ng Papa Bernard sa kanya ay mag-focus muna sa pagkain dahil mamaya isasakay din kami ng barko at makakarating din kami doon sa pagsisimingan namin. Abay nagagalit na bakit daw ang tagal ang aga daw niyang gumising. Pagkatapos nga namin kumain ito mahaba-haba pang tambayan kaya naman pa-cute-cute muna tayo dyan. Charot. Hindi lang din naman kasi kami naghihintay kundi marami talaga kami at marami pang dumating ng time na yan. Diyos me, andayo palang magbabakasyon ngayon. Sana all bakasyonista. Ang sabi ko nga sa mga bata kong kasama ay wait lang kayo at mag-enjoy muna kayo sa cellphone dahil maya-maya ay magbo-boarding din ang ating barko.